ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinatlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namatik kang Jesus, siyang pagtudlo kanila. Si Jesus mingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod, nga gustong magsuroy-suroy, nga magsulob o mga bistig tagas, magbuot kayo buan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga dinain sulod sa mga sinaguga, o sa mga kumbira, sa dapit nga labing maayo sa mga kumbira, nanlupig sila sa mga byuda, o dangilog sa ilang mga katigayunan, o gunya nagpasundayag sa tagas, nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao, labi pang makalilisang ang silot, ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga naghulog dito sa ilang mga halad, daghang dato nga naghulog og daghang kwarta. Unya miduol ang sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabos, o mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an og giingnan, labaw pa sa gihulog sa ubayan, ang gihulog dining kabos nga byuda. Kaya ang ubayan mihulog sa sobra sa ilang bahanti. Apan siya bisan sa iyang kakabos, ihatag sa tanan nga iya. Ihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. Mga kapatid, magandang tanghali sa ating lahat. So ngayon sa ating Ebanghelyo, nag-reprimand ang ating Panginoon hindi lang sa mga Pariseo, kasali na po tayong lahat dito. At sabi ni Saint Venerable Bini, sabi niya, beware of the scribes who like to go around in long robes and ancient greetings in the marketplace, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. Sabi ni Saint Bedi the Venerable, they desire to appear righteous before men rather than to be righteous before God. The fault of the scribe was not their learning or their office, but their love of worldly honor. So, yun po ang dahilan. They love the worldly honor. Ito yung gulo sa Senado. They love honor. Kaya tinatawag silang honorable. Buti na nag-away sila. Nakikita natin na ang dami palang magnanakaw sa kanila. Sinong ninakawan? Tayo. So sana po ay let us continue praying for our senators, that they will repay us for all the SOPs they receive from all the projects. Sila naman lahat, di ba? Sana ay bubuto na tayo na galing sa puso natin, hindi sa pera po. Because a lot of people now love of worldly honor. The long robe symbolized an outward show of holiness that was not matched by interior virtue. Jesus condemns hypocrisy, not legitimate religious dignity. Ito po ay para sa ating lahat, hindi lang po sa mga skriba. Para po ito sa ating lahat. So let us continue to examine ourselves because of the hypocrisy inside us. Huwag ka nang titingin sa katabi mo. Tingnan na natin sabay-sabay yung sarili natin. This
message is for us. This message is for me. So, punta tayo sa pang-anim na anghel, the sixth choir of angels. Ang pang-apat ay dominions, pang-lima ay virtues, ang pang-anim ay powers. So, ano ba yung role ng powers? Ito po. The guardians of order. Siya yung mag-preserve sa order ng Panginoon para magpatuloy po. The powers ensure that everything is carried out properly. And according to God's plan, they maintain order, prevent confusion, and oppose the forces of evil that seek to disrupt divine providence. So yung dominions, di ba? Ano yung kaibahan sa dominion? They are the commanders. And then the virtues are the executioners. The executors. Sila mag-execute, executive. No? The department sa ating government. No? Chief of staff, yung presidente. Sila din execute. Executor. At yung mga powers, yung mga angels is the guardians of order. They ensure that everything carried out properly according to God's plan. Organize and direct the execution of commands. Maintain order in creation. Restrain evil spirits and protect God's providential plan. So dito mga kapatid, yung powers pala, yung mga anghel na sa sixth choir of angel, ang kanilang role is to persistently give the order of God consistent. Kung may demonyo na magharas, sila yung mag-guard sa dinestroy ng demonyo. So, ang nangyari sa ating lipunan ngayon, the Lord is reordering us, restructuring us, organizing us. Ito nangyari sa atin para matauhan naman tayo. Nabumuto tayo sa mga tao na hindi nararapat doon sa kanilang posisyon. So I hope let us increase our love to God and let us increase our love for our nation. Not to the politician, please. They are the servant of us. They are public servant. They're not master. But a lot of them acting as masters. So, ngayong eleksyon, November na, pipiliin natin yung walang pera. Na may puso. Huwag yung may pera. Uy. Dahil, SOP lang habol yan. Totoo. Hindi na nag-rely sa nila. Maraming hindi nag-rely sa salary nila. Totoo, hindi. Saan sila nag-rely? Sa SOP. Malaki yung SOP. Kung si Mayor Darwin, example, Mayor ako. Si Mayor Darwin maging Mayor. And then meron akong 100 billion pesos na project. Example, sa kalsada. At ilan yung 10% dyan. Pero pinakamababa na yun Ngayon ay 30% na. Magkano yung 30% sa 100? 30 million! Ang yaman na ni Mayor Darwin. Pamuhunan na ito next election. Diba? Magkano lang yung salary nila? 100 or 150,000. Pero bakit ang dami nilang pera during election? So ito po hindi naman ako nagagalit sa politiko. Mahal ko sila Sana po, ngayong eleksyon,
tayong lahat ay pipili sa mga taong walang pera pero may puso. Huwag nyo nang piliin yung maraming pera. Please. Tayo din ang dahilan eh. Mga hipokrito tayo eh. Rally-rally pa kayo. Dagway ninyo. Kusog kay manawat. Ay na mo pag-rally, uy. Kay kamoy hinungdan, maong nahitabo sa tong Senado. Mo nang nahitabo sa tong mga leader. Because we are hypocrite. Di may ganahan ni Marcos. Kasi nagbutara na. Di may ganahan ni Sarah. Kasi nagbutara na. Tinoo dili. Ayo, let us increase our love to God and to our nation. Greater than your love to your politicians. Amen. Sino yung maraming mga kondo? Sila. Ikaw, may kondo ka ba? Sana all. Sino yung mga maganda, yung mga ari-arian, may mga rest home pa. At mag-helicopter pa, papunta doon. Sana all. At yung nagdipinsa, yung mga walang alam. Huwag nyo nang dipinsahan yung mga politiko. Dipinsahan nyo na ang bayan natin. Amen? At yan po, no? So, patuloy tayo sa, paano yan ma-preserve? We need to ask the powerful intercession of the powers. Ito yung, yung mga powers, mga angels, the 6 choirs of angels, are like officers who supervise operation, maintain discipline, and ensure that everything proceeds according to plan. Sila yung guardian of the order. O hindi na ito, nalihis na ito. At yung mga dominions, they want to decide what is to be built, and issue the orders. They are the commanders, yung mga dominions. At yung mga virtues, they are the executors, provide the strength, resources, and power necessary to complete the work. Grabe itong political will ng mga virtues. Marami namang leader natin, walang political will. Totoo, hindi. Kailangan natin. Let us ask. Tayo din, dali natin masway. Dapat may tayo, direction. The power, supply, the strength, and firmness, fortitude, excessive fortitude. Ang in-explain dito sa mga theologian, excessive fortitude without element of fear. No? Ito kailangan natin eh. Dahil, maraming nag-witness sa atin. Ate Milagros, nadakip na ba yung mga suspect? Hindi pa? Hindi pa, te? Baka this week. Yung dalawang bumili ng buto, padakip natin. 7 na po sila. Nandito na na-release na po yung warrant of arrest. Anytime po sila madakip. I love them. But we need to embrace fortitude, strength from the Lord, mercy and fortitude ang dapat. Puro lang mercy, din ang abuse. Di ba? At kung tayong lahat, let us ask the intercession of virtues to receive the grace of fortitude without fear. Ito na po yung nabilanggo dahil sa Butbaye, sa Valencia po. At sino na susunod? Sino na ngayong November? Sino na ang gusto maging leader? Mabilanggo naman kayo. Uy, mga leader na dire. Mag-isip-isip kayo. Dahil kapag may solid na witness against sa'yo, pasensya na. Father, lagi lang bang ako pupunta sa office? Pasensya ko na. I need to implement. The gift of the virtue is executors. They implement without fear. Excessive fortitude. At ito namang so yun ang mga virtue, no?
At ito naman yung powers. Organize the workers. They will maintain the order of the command and the execution of the virtues. No? So, kita rin nyo, may division of labor sila. There's no overlapping of tasks. Sabihin ng na power. May power naman ako, dominion. Ako na mag-command. Hindi. Ako lang mag-command. Hindi pwede sasabihin ng virtue. Ako na lang mag-maintain. Sasabihin niya sa power. Akin yun So, may specific division of labor. Kaya pala, wisdom ng mga anghel, kaya nga may specific task ang bawat isa sa atin. Ang mangyari kapag walang specific at division of labor, mag-overlap yan. Anyan ang simula ng gulo. No? So yan po yung difference ng role ng second or middle rank of angels. So, sino yung high rank? Una, seraphim. Excessive love. They're experts of love. Sunod, cherubim. They are excessive knowledge, contemplating the mystery of God. Pangatlo, ano yung pangatlo? Good. Thrones, excessive on justice. Expert, not excessive siguro, expert on justice. Perfect in terms of perception of justice of God. So itong tatlo, sa harap ng Diyos. Sa second rank, kita ninyo ang connection Ang second rank, yung first rank mag-guide sa second or middle rank. First is the dominion, the commander-in-chief. Second, execution. Executors, sila yung mag-execute para ma-realize yung plano ng Diyos. Pangatlo, ang powers. They will maintain the order. And they will the guardian of the order. No? So ngayon, yan ang ginawa ng mga anghel. No? So yan po yung middle rank of angels. Sa sunod na araw, i-discuss natin ang lower rank of angels. No? Kasali na ito. Una, principalities. Pangalawa, archangels. At pangatlo is the guardian angels. So ito is lower rank lang po ito. Ang tinapakan niya ay higher rank yan. Higher rank. Yung fully angel, higher rank yan. Seraphim yan. No? Higher rank yan. So, biblical yan. Ang magpataas sa sarili ay ibababa. He who exalted himself will be humble. And he who humbled himself will be exalted. So, yan po. Ang role ng mga anghel. So, sunod na linggo, bukas. Sunday na bukas, no? Sunday na ba? Saturday ngayon. Corpus Christi bukas. No? Fiesta sa katawan ni Cristo. Bukas, meron tayong benediction bukas after all sa mga activity natin. So, yan po yung mga roles ng mga angel. Summarize lang tayo. At kahapon po may ine-exercise tayo. Unique po itong psychic ability niya. Alam na alam niya sino ang mamamatay na kapitbahay niya. At may bubulong sa kanya na boses. Si Albina yung mamatay sa sunod. Pero hindi niya sasabihin. Totoo talaga, mamatay si Albina sa sunod na ano. Si Nanay Ili, mamamatay talaga si Nanay Ili. Okay, matakot, mamatay naman tayo. No? Si Father Darwin, mamamatay. Mamatay lang talaga si Father Darwin sa sunod na araw. At nung meron na namang bubulong sa kanya, doon na siya hindi napakali. Dahil ang bulong nagsasabi na ang sunod na mamatay yung asawa niya. At namatay
namatay yung asawa niya. No? Kahapon hindi ko tinanong sino yung mamatay ngayon. O lang hindi ko tinanong. Si Edison. Bitaw. At nung kahapon, pinaprocess natin siya ngayon. Dito siya ngayon. Kahapon, kino-close natin yung chakra points niya. Grabe yun. Pag nag-straight yung kanyang katawan, nag-react siya. And then, hindi na siya makatitig sa cross. And then, hindi na ma-describe yung mukha niya. Ganon. No. So, tinutuluan, psychic ability po yun. Hindi po yun galing sa Diyos. Yung psychic ability. No. So, yan po. Nag-react siya sa solemn exorcism ritual of the church. At ngayon, pinaprocess pa natin siya dahil meron din siyang trauma. So, yung exorcism makatulong po, pero yung mga psychological way, necessary din. No? Mga psychological approach, necessary. So, yung team natin ay patuloy pang nag-aaral dahil complex yung tao, hindi talaga natin maintindihan yung tao because we are complex. Hanggang ngayon, yung mga psychologists, nag-aaral pa. Hanggang ngayon. Meaning, yung pag-aaral natin ay hindi natin mapasok ang yung tao sa isang box. Because its cases are unique. Bawat isa sa inyo, unique talaga. Kaya nga kami ay laging nag-discern, nag-aaral at nag-process sa bawat pasyente. Bawat pasyente is unique. One in a kind, one in a million. No? And we learn a lot of things from different cases po. No? So, marami na akong nasulat patungkol sa mga testimony, healing. Sinasali ko din yung mga healing testimony ng mga pasyente natin, and then may exorcism sa firstborn book natin. No? Ngayon, nag-humili ako. Tumatawag na naman yung St. Paul's. No? Ano kayong pakaila? No? Basta marami na tayong nagawa. At mga 100 pages siguro dahil isinummarize natin bawat testimony para marami tayong malagay sa isang aklat. At very exciting yung mga experience nila. Ako, while nagbabasa, nag-prepare, na-review din ako sa mga uniqueness ng mga kaso natin dito sa office po. Amen? So, paliw panindugta, tumampu ng pag-ampo sa katawang